Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan yung patungkol po sa walang kamatayang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon po ay babasahin ko po sa inyo mga idol at mga kababayan. Ito pong post ng Asenso Kabarangay. Ito po ay patungkol doon sa paghikayat ni Atty. Romulo Macalintal sapagkat di ba nung nakaraan ay naideklara na unconstitutional yun pong patungkol sa BARM election, kaya hinihikayat ni Atty. Romulo Macalintal yun pong Supreme Court, mga idol at mga bayan, na magpalabas na ng desisyon patungkol nga po doon sa kung ano talaga kung constitutional or unconstitutional yung nasabing Republic Act 12232 or yung batas na nagpo-postpone nga po dito sa December 1, 2025. So ngayon babasahin ko po sa inyo. BSKE election, matapos ang deklarasyon ng unconstitutionality ng BARM Parliamentary Elections 2025 na ayon kay PBBM ay pinakamahalagang rason. Di ba? Kasi kung maalala nyo, kaya daw pinirmahan ng ating Pangulo yun pong postponement ng BSKE 2025 sapagkat gustong i-priority. Gusto ng Pangulo na makatutok yun pong COMELEC doon sa BARM election. So ngayon ito po matapos ang deklarasyon ng unconstitutionality ng BARM parliamentary elections na ayon kay PBBM ay pinakamahalagang rason sa pagpirma nito sa Republic Act 12232. Ngayon, hinihikayat ni Atty. Romulo Macalintal ang Korte Suprema, mga kababayan, na magpalabas na ng desisyon para sa petisyon kontra sa Republic Act 12232, mga kababayan. So ito po ay as of October 2025, wala pang desisyon mula sa Supreme Court. Kahit ngayon nga po ngayon po ay October 15, sapagkat naipus po ito October 6, noong October 6 pa, mga kababayan. Ngayon ko lamang po na ipakita sa inyo. So as of now ay wala pa pong nagiging desisyon yun pong Supreme Court patungkol po doon sa petisyon na inihain po ni Atty. Romulo Macalintal, ni Barry Tayem ng Las Piñas, pati noong si Puji yata yung, kung di ako nagkakamali. At meron pa pala pang-apat, mga bayan, nung nakaraang upload natin ay na-vlog po natin doon, yun pong mga grupo ng abogado na mga bagong petitioner, mga bayan. Ito po yun po si Atty. Alberto N. Hidalgo, Atty. Aleno O. Ala, Atty. John Berhil E. Elhera, Atty. Ana Ros D. Senco, Atty. Kit Alden A. Bahado, Mr. Nofredo Lagunoy, representing Youth for Transformative Leadership Movement YFTLM, kontra versus Executive Secretary represented by Lucas P. Bersamin, and the Senate of the Philippines represented by its Senate President Francis Joseph Chis Escudero, the House of Representatives represented by Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, and the Commission on Elections duly represented by Chairman George Erwin M. Garcia. So yan po yung mga bagong petitioner. Kaya sinabi nga natin kanina, mga idol at mga bayan, doon sa vlog natin,
na kaya po pala hindi pa nakakapagdesisyon yun pong Supreme Court, mga idol at mga bayan, kasi may bago pang mga nagpetisyon. At inatasan din po, inatasan ng Supreme Court, yun pong mga respondents, yung Senado, yung Kongreso, yung COMELEC, maging yung pong opisina ng ating Pangulo, ay pinakokomento, mga idol at mga bayan, doon po sa bagong inihain na petisyon ng grupo po ng mga abogado, pati kasama na po yung itong Youth for Transformative Leadership Movement or YFTLM, mga idol at mga bayan. So binigyan din po sila mga idol at mga bayan, binigyan din po sila katulad ng mga naunang respondents, petition pala, binigyan din po sila ng 10 araw para magkomento, para mag-reply, mga idol at mga bayan, patungkol nga po doon sa pagkontra nitong mga grupo ng abogado doon po sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections or doon po sa Republic Act 12232. So, 10 araw lang po at yan po ay hindi po extendable, mga idol at mga bayan. 10 araw po yung ibinigay na palugit ng Supreme Court para magkomento po yun pong mga respondents. So ayan po, mga idol at mga bayan Ngayon ko lang ito na nakita na talagang hinikaya talaga ni Attorney Romulo Macalintal yun pong Supreme Court na magpalabas na ng desisyon. Pero siguro ay hindi po inaasahan ni Attorney Romulo Macalintal na may hahabol pa. May humabol pa pala na mga petitioner doon po sa postponement nga po o doon sa Republic Act 12232. Ito po yung grupo ng mga abogado. Kaya siguro ay hindi pa nagdidesisyon yung Supreme Court. So medyo sa tingin ko parang malapit na, mga bayan, yung atin pong hinihintay na pagdidesisyon ng Supreme Court, sapagkat siguro kapag nakapagkomento na itong bagong petitioner, itong pang-apat na petitioner, mga idol at mga bayan, baka magdesisyon na yung atin pong kataas-taasang hukuman, mga idol at mga bayan, patungkol po doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, or kung may dideklara ba ito na constitutional or unconstitutional. Yun po yung ating pong pinakaabangan, mga idol at mga kababayan. So, kitang-kita nyo sakaling magdesisyon po yung COMELEC ay yung Supreme Court, sakaling mapagdesisyon na nila at makilatis nila lang mabuti na yung Republic Act 12232 ay may nilabag naman. Kung yung Republic Act 12232 ay unconstitutional. Kaya tama rin yung ginagawa ng COMELEC ngayon. Sila ay naghahanda na. Ang katunayan ay nag-imprenta na po, tama ba? Nag-imprenta na po sila noong October 13, kung di tayo nagkakamali, ng mga balota. So para sa akin ay good yan sa COMELEC. Magandang action yan. Dahil siguro medyo na uulanigan naman, medyo tawag dito, siguro medyo nakikita ng COMELEC na baka magdesisyon yung Supreme Court na unconstitutional yung Republic Act 12232, baka biglang magdaos ng eleksyon. So handang-handa po yung COMELEC, mga idol at mga bayan, handang-handa po yung balota na gagamitin, mga idol. So ang inaabangan na lang po natin talaga dito, mga kabayan, ay yung pinaka-pinal na desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman. So yan muna yung ating update, mga idol at mga bayan. Magandang gabi po. Ingat po tayong lahat, mga idol at mga bayan.